Hi guys! Another day, another cake na naman for today's video. Medyo mahaba to guys, so please bear with me. Samahan niyo ulit akong gawin itong 2-tier full fondant na wedding cake. Panoorin niyo hanggang sa dulo kasi papakita ko din kung paano ako gumawa ng orchids na made from sugar. Ang size ng cake natin is 8x6 and 6x6. Nampisan ko ng binalot ng fondant yung bottom tier and ito naman, babalutin na natin yung top tier. Alam niyo na to guys, yung fondant natin made from marshmallows, cornstarch, and powdered sugar. Yung design ng cake natin guys, may texture and gagamit tayo ng white chocolate at itong design na to. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. And syempre, Beryl's white chocolate compound. Bali, tutunawin lang natin yan and tsaka natin ipapahid dun sa cake. Dapat ganito yung consistency guys. And palette knife lang yung ginamit ko dyan para magpahid dun sa cake. Hindi na ako nag-add ng water dun sa chocolate. Basta tinunaw ko na lang siya ng ganun. Yung design, hindi naman as in covered yung buong cake natin. So, magkakaroon lang siya ng konting texture. Parang ganito. Diba ang cute? So, gagawin din natin yan sa bottom tier. Same process lang. Gaya ng sinabi ko, papakita ko kung paano ako gumawa ng sugar flowers na moth orchid. So dito, nagkakat na lang ako ng floral wire. Ito ay gauge 26. And kinakat ko lang siya ng siguro mga 3 inches gano'n ng kahaba. May cutter tayo, tatlong klase yan. And ito yung sa gitna ng moth orchid. Gumagamit ako ng ball tool para lagyan ng shapes yung petals natin. And nilalagay ko siya sa egg tray para ma-hold niya yung pagka-curve niya, ganun. So ngayon, magkakat naman tayo ng yung dalawang parang butterfly na petals niya. Gagamit lang tayo ng veiner para malagyan natin ng veins yung petals. Pipress lang ng ganito. And then, papadaanan lang ng ball tool para maging flowy yung edges niya. And nilalagay ko din siya sa egg tray para magkaroon din siya ng shape. So, ganun lang paulit-ulit hanggang matapos mo lahat yung petals. Bale, kailangan mo ng dalawang ganito para sa isang moth orchid. And dito naman, sa shape na to, kailangan natin ng 3 piraso para sa isang orchid. So, pagkatapos kong ma-shape na ganyan, lagyan ng veins and ilagay sa egg tray, titigas yan after a few minutes. And habang pinapatigas ko yung mga petals, kinukulayan ko na rin yung, hindi ko alam kung anong tawag dyan sa gitna na yan. So, ngayon mag-assemble na tayo guys. Bale, yung gitna and then lalagyan natin yung dalawang petals na ganyan. And tingnan nyo na lang kung paano ko i-assemble yung tatlong parang ano na yan. Pa yan, hindi ko alam pangalan yan. Basta, yun na. Tapos babalutin lang siya ng floral tape para ma-secure. Yan, hindi ko binalot agad-agad yan. Bale, naghintay pa ako siguro ng mga 10 to 15 minutes. Madali lang naman yan tumigas. Basta ang importante, matigas na siya bago nyo siya i-assemble. So, gagawin pa natin isang beses para makita nyo ulit. Sorry guys, mabilis to kasi ang haba-haba na ng video na to. Pero para lang makita nyo kung paano ko siya ginagawa. Ito na yung mga flowers natin. Tcharam! Very cute silang, no? So ngayon, i-assemble natin siya dun sa cake. Ang kagandahan kung may wire yung mga petals natin, pwede nating ibuka or medyo i-close yung mga petals, ganyan.
Ito na ang last look natin bago natin i-deliver. Sa bawang pa natin to i-deliver guys sa Kaykayo Resort. From Bangar tayo, so abutin ng at least 2 hours yung biyahe papunta doon. Pero just like that, andito na tayo sa bawang. Sana ganun lang din kabilis mag-teleport, no? Dami siguro matitipid na oras. Ang ganda ng venue, very intimate lang yung kasal nila, ma'am. Appreciate naman natin yung banda, ang galing nila. And just like that, tapos na naman ang another day, another cake natin. Sana nagustuhan nyo guys kahit sobrang haba, and sana may natutunan din kayo. See you sa next video. Thanks for watching. Bye!